weeks to promote the song. I miss you na po. Hello! Question mark yung pangalan mo, be? Ayan. Tama, stream bonding. And share nyo yung live na to, di ba? Para bumalik tayo sa traction. Ano to? Engagement farming to. Yung live na to. At saka may tinatry akong bago ngayon, like yung parang mga goals sa live. Since nasabihan ako na it helps money pala siya. So, syempre need natin ng budget for future projects. So, baka naman help nyo ako, di ba? Joel? Hi, Joel. Joella. The Slation Diva. Char. But don't forget that Allah. Hello, Forkhiver. Happy birthday po. Hi, Neil. Neil, marami ka bang P-pop moods? Pakalat nyo naman yung song. Para hindi ako i-drop ng label ko, be. Bet nyo ba yun? Sobrang meta nung ano. Tulungan nyo ako para hindi ako i-drop ng label ko. Ginagawa na yun ng ibang western artist eh. Mukhang okay lang naman. Hi po, Tokyo Athena. Hindi ako Tokyo Athena ngayon. Sinasabi nyo, di ba, kamukha ko si Maki. Si Maki ako ngayon. Ang daming comments sa sa bonding na akala nila si Maki or tunog Maki daw or kaboses ko daw si Maki. Well, Maki's genre is very Pinoy talaga. And nag-take inspiration naman ako sa mga Pinoy artists talaga. And I think same lang kami ng pinanghugutan ni Maki for our songs. Kaya it sounds alike. At saka hindi ako maka-escape na magka-boses kami. Same kami ng singing voice. Ayun lang. Family ko po pala. Si Mom, Dad, Ate, Lola Ida. All-day project ulit. So, bakit tayo guest? Sana maka-perform ka sa Vibe. Totoo, gusto ko makapag-Vibe main stage. Kasi nag-Vibe ako dati, yung smaller Vibe. Nag-promote ako ng bagong buwan doon. Like, 6 months into bagong buwan na promote ko doon. So, ayun. So, sana umabot ako sa point na yung bonding ma-perform ko sa main Vibe. Pero alam ko, voting siya eh. So, I don't know how. Kasi wala naman ako ganun ka-strong na fanbase para makapasok yung voting. And hindi ko rin naman makokontrol kasi wala akong pera pang Sajigi. Bulungan mo si Maxi. I feel na parang kahit sabihan ko si Maxi, hindi naman niya decision yun. Like, they're employees lang din sa show. Any movie recommendation? Nanood kami kagabi ng movie, yung Not Another Teen Movie. So, yun yung unang masasuggest ko. It's kinda PG-18. Hi, Sarina. Uy, Sarina, napakalat mo na ba sa UST yung kanta? Bias mo sa TXT, si Yeonjun. Oh my God, guys, I'm gonna see TXT on... Kailan yung concert nila? March 8? I'm gonna see TXT on March 8. May bumili ng tickets for me. Paano mag-ipot? EP. Kaya mo yan? Ipit. Paano mag-ipit? Hindi ako nag-iipit. Kasi marami ako mag-pads. Marami ako mag-stockings. Hindi mo kailangan mag-tuck unless bare legs yung gagawin mo. Kailangan mo mag-tuck. Pero kung mag-i-stockings ka naman, yung stockings multiple layers,
3 layers, tas may underwear ka pa sa loob. Tas may underwear pa na pang drag. Ano na yun? Naka-compress na yun. Paano siya hindi babakat? Ayun nga. Naka-compress lang siya inwards. Akala ko sino. Kagwapo naman, J. Queen. Thank you po, Teacher Grace. Ano pati yung dyslexia ko, lumalabas sa pagsasalita ko. Sa akin masakit kasi nung nagtak eh. Baka mali yung pagtak mo. Bet ko talaga aesthetic mo sa banding. Naalala ko yung mga styling ni Yena. Yes! Big part siguro na parang very Yena vibes din siya. Kasi same kami ni Yena na inspired sa J-Rock. Yung song. And yung mga susunod ko pang releases is very J-Rock din. And actually, OPM as a whole, very, since nagsimula parang music boom dito, Japanese occupation, OPM is very inspired by Japanese city pop. Kaya maraming mga OPM songs na medyo tunog city pop ng Japan. So yun, pati yung J-Rock. So parang doon nagsimula yung mga banda-banda dito. Na parang ganun yung sound. Sasali ka pa ba sa Drag Race All-Stars? Pag ni-request nyo ako sa sa production, for sure. J. Queen pala to, kala ko si SB19 Pablo. Ano ba? Gusto ko na ma-meet si Pablo. Kasi, kahit yung isang staff ng SB, parang sinabi ko sa kanya na marami nagsasabi sa akin na kabig ko si Pablo. And nag-agree din naman siya. Nadaan lang ako dito pero di ko gusto vice mo, sir. Tinatanong. Okay, Jennifer. Ay, lagi ka na sa live ko, be. Fan ka ba? Hello, Xiaolong Bao. Nakakagutom naman yung name mo. Xiaolong Bao. AKB48, you listen po. Yung mga old releases lang nila. Nung bata pa ako, nakikinig ako ng AKB. Yung paborito ko is Heavy Rotation, tsaka yung Iwaka Maybe. Yun yung mga era ng AKB na sinubaybayan ko. Yung yung Japanese version ng Pag-ibig Fortune Cooking, hindi ako naging fan nung nilabas siya dati. Kaya nagulat ako na parang binigay sa MNL. Pero at least naging hit siya sa MNL. Kasi yung Japanese version niya, hindi ko bet. Ang magandang version ng Tagalog, tapos pati yung original na Japanese, yung Iwaka Maybe. Yung palusot ko yung maybe. Yun yung sobrang in power sa original at saka sa Filipino version. Ayaw mo yung kay Mami Oni. Uy, yung Mami Oni na music, yung Baka sa Pasko, AI yun eh. Sabi ni Jennifer, di kita kilala, sir, para maging fan ako, wag makapal mo ka. Pero araw-araw ka na sa live ko pa nagla-live ako, girl. Bobo. Yeah, maganda yung Iwaka Maybe, pati in the version. Meron ba sa Indonesia? Napakinggan mo na songs ng Longshot. Oh my God. Annoyed yung friends ko, kakaulit-ulit ko ng Longshot. Paborito ko yung Never Let Me Go ng Longshot. Actually. Nung kakalabas lang nung Moonwalking, pinaulit-ulit ko ng buong araw kahit may mga kasama ako. Longshot bias. Hindi ko kilala yung sila by name, pero yung pinaka-stand out sa akin is yung French guy. Si Louis ba yun? Louis ata yung name. Oo. Oo, tama si Luis. Manong oras ka nagla-live ngayon lang ba? Pag nagla-live ako sa TikTok, before nung sobrang active ako, lagi akong midnight nagla-live. Kasi tahimik. Tsaka nagwa-wind down na yung tao bago matulog. 'Di ba? Para ako yung huli nyo nakikita. Mamumuting kayo.
No mo CB1. Ano ako? Si Rose ako. Nasa VIP ako nung concert nila last 2024. 5 na lang yung Jebbies. Oh my God. Iba, Sleep Demon. Ako yung Dream Man. Ganun. Yung Dream Man na, parang creepypasta dati. Ano yung nagsasong na play? Look at Me ng ADP. Sino bias pa sa Drag Race UK? Si Minty. Yun lang. Wala na si Minty, so I don't really watch it. I don't want to watch it anymore. Ganda ng new song mo. Thank you, Jewels! Iyak, baby, Jebes. But support all members kahit saan mapadpad yung kasi, yung Yua line, di ba may pinull out sila na parang galing sa Japanese group. Yung mga na-pull out nila, yung mga members, yung sikat. So I think okay naman yung mangyayari sa Yua line. Kasi sikat din yung mga kasama nila sa new group nila. Pero grabe 12-12 na. Manifest natin. Good stuff. Pero yung 5 naman na natira sa CB1, feeling ko they're gonna do okay. Lalo na, ando naman yung si Hanbin. Bias ko si Hanbin. Tapos sikat din si Gonwook. So they're gonna do just fine. Tsaka sila Tere, si Matthew, yung mga laging maingay online. Ang pinaka-maingay lang naman na napunta sa Yua, yung bumalik sa Yua, is yung dalawang Chinese member. Kasi I don't really see Gyubin at saka si Eugene that much sa wall ko. Under entertainment company ba yung releases mo or like indie soloist ka ganun? Independent soloist po ako. Independent soloist ako na may contract with Sony. Yes, umalis na sa Zero Boys 1 yung Yua line. Bumalik na sila sa Yua. Pero may last comeback pa yung Zero Boys 1 as 9 sa March. Di ka nang bablock sa TikTok yung mga nagko-comment na iniinis ka? Hindi, kasi dagdag traction yun eh. Thank you for making me pop up in the algorithm. May trabaho din naman yung mga haters. Ayun, si Jongso tsaka si Song yun. Pinull out nila. Tinerminate ba si, Junso? Itong teasing naman nun. Tama, yun yung pinapatugtog namin ngayon. Baklang-bakla yung comeback ng Kiki and Fairness. May nakita kong user, yung pangalan Knife. It's a knife! Tulog na ba lahat? At wala na nagko-comment. Well, sa bagay, Sunday night nga pala. Itatry ko mag-live ako everyday para ma-fix yung algorithm ko. Kailan po next competition nyo? Si Ronzo ba to? Hi, Ronzo. Next competition? Competition alin? Hi, how are you? Ganda ng new song mo. Thank you, Anishay. Guys, in-upload ko yung full MV dito sa TikTok kasi TikTok is the new place to be. And mas malaki nga yung reach nung full MV dito sa TikTok compared sa YouTube. Kasi wala naman ako strong fanbase para
supportan yung YouTube. And it's a new account din. Kasi yung luma kong YouTube account with 500 subscribers is partially blocked naman kasi ang daming ng copyright strikes from the years ago. So gumawa ko ng new YouTube account. It's very fresh. It doesn't have any following. So I decided na dito din sa TikTok i-upload yung MV. Tapos moving forward, I think all of my MVs are gonna be uploaded on TikTok only. And sa TikTok ko ipopromote. Then yung YouTube is just there for professionality. Like you have to have a YouTube channel para sa MVs. Para ma-upload ng correct tsaka ma-view sa mga TVs, ganon. Pero in promotion wise, I think I'm gonna focus on TikTok moving forward. It's the smarter move. If natawagan ka sa All-Stars mag-go ka ba? Of course, go ako. Kasi All-Stars is a new way para ma-push yung music ko further. Kahit na hindi ako masyadong active sa drag na dahil I'm pursuing music. If I get invited, I'm gonna say yes. And I get reintroduced. May reintroduce ako sa audience. And syempre, i-check nila yung music ko na bago. I want to join Drag Race ulit. Bye naman, Jake. May pasok pa po kasi ako ng live, 5 a.m. Uy, good night. Ilang oras na lang yung tulog mo. Alaga, ang ganda ng MV mo. Thank you po. Yung MV namin, wala akong ginastos. Everything was helped. Tinulungan lang ako ng mga friends ko. And good thing na yung circle ko, we're all creatives. Pati yung choreo, yung friend ko yung gumawa. Yung music video, yung anak-anakan ko yung nag-creative direct tsaka nag-edit. Tapos yung friend niya yung nag-animation. Then, executively produced by Josie yung MV. Kasi at the moment, hindi ko afford gumawa ng music videos because I don't have any bookings in drag that much. So, sobrang natitipid ako sa money. So, I take any help that I can para lang ma-push yung art ko somewhere. May report pa kami tomorrow, tapos medyo tamado na, pero carry na yun. Good luck sa reporting nyo tomorrow. May era din ako na ganyan nung high school at college ako. Nakakataon mag-report, but you have to do it. I love the recent single, It's a Bop, what the inspiration story behind the banding. Yung inspiration ng banding, yung sinulat namin siya to begin with, it was like a late response. Kasi about sa fan reception siya nung Drag Race na parang yung mga nasabi ko from a time na I was frustrated is used against me, tapos ibabalik ng paulit-ulit. Tapos trinay kong mag-appease sa fandom, like I put myself out there pero ayaw pa rin sa akin ng majority. Like it's only a few only a few groups of people wanted to see me. So parang ayun, sa ayaw at sa gusto man ng iba, ibabanding yung sarili ko. And it's not just me, and it's also the people that wants to bond. So parang sa ayaw at sa gusto nyo, ibabanding yung sarili ko. Diba? Doon siya nanggaling. Then, pina-proofread ko sa best friend ko, kaya siya nagkaroon ng writing credits. Kasi sabi niya, don't make it towards a general public point of view. Hindi magigets unless fan ng Drag Race. If you want it to be like general public friendly, you can do it na translate it into a love song. Ganon. So, yun yung pinaka-context ng bonding. Was the backlash. Pero yun na yung first and last na song ko connecting Drag Race. It's just I need to have a song na medyo interconnected sa future endeavors ko in P-pop and something na medyo familiar with the audience. Kaya ginamit ko rin yung term na bonding. Kahit na nakuha na siya nila Arizona tsaka ni Hannah. It's just like a bridge. My next song is gonna be so different. It has a different meaning. Yung magiging branding ko, I think, in music is sad music with happy beats.
Hi, Nom Nom. Miss you, girl. I love the MB, ma. Thank you po. Ma, Caloocan na ulit. Yes, I'm staying with my mom sa Caloocan because I can't afford to live on my own anymore. Kasi I don't work as much. Kasi nabawasan ako ng gigs because of the fan reception din. Well, business is business din naman for the promoters and I get them naman. Na walang pupunta sa gig ng tao na hindi maganda yung standing with the fans. So I don't really get jobs anymore. On the bright side, I get to do what I want to do, which is music. Na parang, imbes na mag-bedrot ako sa bahay, I just make beats. Miss you, support sa new song. No, may pakalat nyo please. I really want this to work. Like, gusto ko talaga mag-music. Passion ko talaga siya. You're going to Dunkin' XTXT. Sorry, your tweet. Happy. Yes, I'm gonna be at the SBIP section. Actually, binili lang siya ng friend ko for me. A very special friend. South Caloocan ako ba? Malapit sa QC. Sino tong Pat Dia? Bayan siya ka ng entrance talk mo, to be honest. Oo, be. Nose namin. Aware kami dun, te. Tsaka 2 taon na. I love Bagong Buwan, ma. Hehe. Hopefully, you have more opportunities ahead sa music. I hope so. Like, I have a promising contract with Sony. I just really need to promote my music out there more. To reach more people. Sorry, medyo humihilik yung kasama ko. Yes, fan ako ng Isna. That's sad to know. Buti na lang available music mo sa Apple. Stream kita malala. Thank you so much po. Like, kahit wala pa akong kinikita sa music, I treat it as my job na job na I can have a future with. So, salamat po sa pag-i-stream. Kasi I want to have a future in music. I'm not aiming for like, at the moment, I'm not aiming for global pop stardom. I just want it to work where I can do my art and have a livable wage out of it. So, every stream is really appreciated po. Maraming salamat sa pag-support. Sa Apple lang siya available. Kaka-join ko lang. It's out on Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Yung top 3 na gamit ng mga Pinoy. Andun siya ngayon. Manifesting collabs with cornerstone artists or other local artists. Actually, gusto ko makakollab yung Aja kasi yung music ko and yung music ng Aja sounds alike. I feel like. Kasi yung amats ko is same nung amats ng Aja. J Queen top era. Hindi po ako top. I love your hair. Do you perhaps use pussy juice? Alam ko yan. Diyos ko Lord. Ang dami pa rin nagbe-bring up ng drag era mo. Guys, grew up 2 years ago na. Tama. Well, that is the problem when they only watch the show. They don't really follow the queens. And it's normal. Sinabi sa amin yun nung parang tag dito, yung psych namin na ito na yung parang final image nila for you. Kasi fan lang naman sila ng show, di sila fan ng drag. So they're just following Drag Race, not the girls. Unless favorite nila na queen, di ba? That's life. And I'm gonna live with that the whole time. Ang pogay mo, Diyos ko. Thank you po. I've been dieting so much. To the point na parang may mga araw na nasa bahay lang ako. Tapos gawa na lang ako ng music kasi I was dieting too much. So, nag-pay off naman siguro. Umokay yung itsura ko ngayon nung nag-diet ako. Hello, Ashleng. Thank you po sa mga nagpa-follow. You're so cute. Thank you, Ash. Keep mo lang yung promotion mo here sa TikTok para ma-broad yung listeners mo sa music. Actually, I think that is the proper way talaga. TikTok.
Kasi nung nag-upload na ako ng mga video snippets ng MV, okay yung traction kumpara sa IG at saka sa Facebook. So, tama ka. Like, TikTok is the place to be at the moment. Everyone is here. And bala kung ano, I have a lot of things to post this week regarding bonding and everything. Do you still make wigs me? Yes. Gumagawa pa rin ako ng wigs pero selected people na lang. Like my friends or mga queens na nakaka-work ko before. Pero I'm open to wig commissions. If my time, PM nyo lang ako sa Instagram. Kasi doon ako madaling reach out. Stream bonding. Hi, Jean! I will share your song sa mga friends ko para ma-stream. Thank you, Annie Shay. Paano po ang balagbugan yun ni Maxi? Ano ba nangyari? May recent ano ba kami? If it's about Drag Race, it happened 2 years ago. Slow nyo naman. Okay kami ni Maxi. Lagi kami magkakasama. But that is the problem with Drag Race. Yun lang talaga yung malalaman nyo. Hindi nyo alam na everyone are friends. Wait lang, nakakatawa yung may clown face. Gusto ko yun. Nakakatawa yun. The fuck? Ano yun? Pwede po mag-ask. About what? Nakati ka ba? Like yung medyo malaman kami gaya ng Drag Race? Ha? Nakati? I like yung medyo malaman ka gaya ng... I like yung medyo malaman kami gaya ng Drag Race. Pero ano yung T? Pwede ka po makasama sa hindi na po ako pwede sumali sa season 4. What's your last show with other queens po? I haven't been booked since. Pero may day job ako after that. Guess ka na ulit sa vibe, wow. Gusto ko. Pero need ng voting kasi. Ano yung tears? Nag-diet lang ako. Wala akong ginagamit. Hindi lang ako kumakain. Kumakain lang ako pag kailangan na ng katawan ko. Go, i-price na yung songs mo. Guys, like 37 viewers. Tulungan nyo ako makapasok sa main vibe. Gusto ko ma-perform ng live yung bonding. And I don't know where to start now because I'm really new. Like, I have songs before but hindi rin namin alam kung ano yung gagawin with it. Ngayon lang ako na-sign sa proper label na as big as this. And I'm really starting. So parang just promote your song online. Pero hindi ko pa alam kung paano ako makakapag on the field na work with music at the moment. Bakit bawal ka na sumali sa season 4? Because it's time for new queens. Pwede lang kami bumalik if all stars. Curious ako, ano day job mo? Yung day job ko is hair and makeup artist ako sa P-pop. Pero confidentiality, I don't want to say kung anong group. Pero I think some people knows kasi naspatan akong kasama sila. Pero yun yung day job ko. Bumalik ako sa day job ko last year. So yun.
Bias sa Bini, si Mika. Bini Mika yung ano ko. Who's your bias sa Cat's Eye? Si Sofia. Cat's Eye Sofia. Ah, may napindot akong invite. I'm sorry. Di ba friends nyo po si Mix? Yes. Random question, pero kamusta na si Ate Kikiam? Ang tagal ko na siyang di nakakamusta. Busy sa school si Kikiam. Katabing table ka namin ng K-pop night. Hello, Gabriel! Hello po. Lasing na lasing ako ng K-pop night. May naghihilik. Wag nyo napansinin yung humihilik. Si Joshi yun. Kasama ko siya. Andito ako sa condo niya kasi. Second year na ba si Ate Kim? Freshman si Kim. John, na matutulog na ako. Patayin ko na yung ilaw. Okay, Daniel. Good night. May natutulog na yata. Yes, may natutulog akong kasama. Huwag nyo napansinin. Ano yan? Ambient noise. Para makatulog din kayo. May humihilik. Ang gwapo mo ni J Queen. Thank you po. Hi, Isabel J. Kamusta? Para tayo ng aircon. Hindi sa akin to. Wala ako sa bahay ko. Nasa condo ako ng drag daughter ko. Saan next perform nyo, madam? To be honest, I don't know. I don't have any schedules. I'm just making music at the moment. So, I'm basically jobless. I'm living off of my savings. Alam mo na yung Gabriela hand moves. Oo. Pero hindi ko kaya gawin yung helicopter na maayos. Pag sinasayaw namin, ine-eme-eme ko lang. Anong tips para pumayat? Food restrictions. Food restrictions, maraming water. Lagi ako sumasayaw. I'm training kasi na lagi ako sumasayaw. I always go out. Nagpapaturo ako sa mga dancer friends ko. So, I'm always active. Then, sobrang strict na diet. Kaya ako pumayat. Wishing you the best, J Queen. More blessings will come this year. Thank you po, Arazel. Sana masama ka sa P-pop vids sa X. AB sibling issue kinemi para ma-reach ang ibang fans. Paano yun? Ano yung... Wait lang, screenshot ko. Ano yung AB sibling issue kinemi? Gusto nyo start kayo pagkumpara nyo kami ni Holland. Para East Asia versus Southeast Asia. Tapos pares gay singers, di ba? Let's make some shit up. Paano sumali sa Drag Race? You have to audition. Underrated lip syncer ka. Me. Thank you. Not a lot of people wants to compliment my lip sync abilities. So that means a lot. Pero I'm a live singer now. So yun. Effective po yung araw-araw na trainings, pampapayat. Totoo. Tama yung sabi ni Sharina. Sobrang effective yung sumasayo ka lagi. Miss you, girl. Hi, Shana! May classmate ako from high school. Oh my God, hello! Shana, si Edralyn. ano to parang TMI na to. Shana yung si Edralyn, kawork niya yung friend ko, si James. Yung drag daughter is yung mga drag queens na nanggaling sa mga mas senior na drag queen. Tapos yung mga senior na drag queen are drag mothers. Visible ba ako, ma? Yes, Carla.
Ano ibig sabihin? Comment mo na yan. Nasagot ko na siya. Yan pala. Buso ko sabihin. Ano na yun ang drag daughter mo, ma? Si Seraphine, si Annie Yang, at saka si Akira. I have 3 active drag daughters at the moment. Tapos si Kikiam. Kikiam is my daughter, pero she's gonna be focusing on ballroom. So, on ballroom culture. Kaya medyo hindi siya drag queen. More on a femme queen. Lalapag si Kikiam sa ballroom scene this year. Nagvi-video games ka ba po? No, pero napipilitan ako mag-video games pag magkakasama kami ng friends ko. And lagi akong talo, as always. Mia, my stress and make me feel like what you need can take me like Anong song ulit yan? Super Scar by Adele. Not gonna bring your body in it. Si Adele, laging pinapansin yung mga tinatag kong story sa kanya. Share ko lang. Kung kilala niyo si Adele, galing siyang Popstar Academy. Super love ko si Adele. Na-inspire ako gumawa ng music on my own dahil kay Adele. Waiting for you sa Miss Universe Philippines bukas. Miss Universe na ba? Miss Universe Philippines na ba? Hindi ako updated sa pageant world. Bonding na as soon. Totoo siya na need ko na ng upkeep with high school friends. Ang huling nakasama ko na from our batch is sila Jonalyn. Si Jonalyn madalas ko makita. Tapos si Carl at saka si Joanne. Lagi kaming nagkakatagpo at random places. Tapos nagkita din kami one time sa Airbnb na tinuloyan ko sa Hermosa. Nung ginagawa yung bahay namin. Release na ng final candidates tomorrow. Release pa lang final candidates. Akala ko yung pageant na agad. Kasi kung pageant agad, bakit parang walang hype? Yung pala, final candidates pa lang. Okay, gets. Take me up, pull my strings and make me feel like Sobrang late na ba para mag-live ng gantong oras? Ano yung pinakamagandang oras mag-live? Is it like 6 p.m.? 6 p.m. kahit nasa biyahe yung mga tao? Or 9 p.m. pag nakauwi na yung mga tao? Kasi pag nakauwi na yung mga tao, syempre parang magde-debrief pa yan ng mga nangyari buong araw. Okay, 9 p.m. I'm gonna be going live ng 9 p.m. Ito try ko almost every day. Kasi nawala agad yung hype nung Friday release kasi naging busy ako ng weekend with friends. So parang hindi ako nakapag-post ng Sabado. Today lang ako nakapag-post ulit. Pero hindi ko rin kasi kailangan mag-post agad nung Sabado kasi grabe yung traction. Ayokong matabunan yung traction na yun. So today ako nag-post ulit. And feeling ko ino-overthink ko lang. It's only been a day. It's barely been 2 days since bonding. So babawi ako this week. I'm gonna be posting behind the scenes snippets ng paggawa ko ng song, other promotional stuff, filler stuff, and fun teaser stuff. Congrats on new single. Thank you po, Jasper. Ala, dito si Alex. Hi, Alex. Ano na, naka. Alex, may nagsasabi na yung kanta ko daw, medyo katunog ng kanta nyo. Magkakasama ba kayo na Aja? Hindi. Akala ko nasa kayo, Tugigaraw. Stream ba? Ayan, Alex may bago ka ng pangasar sa akin. Hindi na yung unang kanta ko na medyo pucho. Ngayon, medyo medyo mas okay na to. I-screenshot ko to, Alex
Stream bonding. Hey, thank you, Alex. Nakakaliwa ko, Diyos ko. Nakakahiya tuloy, merong P-pop idol sa live. May sobrang sikat dito sa live ko. Oh my God. Ano na? Paano yan, Alex? Tawag ko sa inyo, Aja Sunbenim. Kasi, Aja Sunbenim. Tama ba? Pag K-pop, yung mas senior group Sunbenim. Yun. Aja Sunbenim, shit. Oh my God, Alex Sunbenim. Wala na, nahihiya na ako chumikan dito si Alex. Baka kung ano-ano pa sabihin ko. Nagtatagalog pala si Yuning Kai. Where? Asan si Yuning Kai? Kuya Alex, tama! Oh my God, Kuya Alex! Oh my God, Alex, thank you. Thank you for dropping by. Miss ko na kayo! Alex yung... Tama, Alex, yung na si Alex. Alex yung... Okay. Imagine mo yun, nag-debut ako in a big company. In my age of 27. Tapos sunbenim ko sila, Alex, na 18 years old. Mga sunbenim ko 10 years younger than me. Pero ayun, very nugo pa naman ako. So, parang, yan. Kaya sunbenim talaga sila. Banding first music show sa ASAP. Uy, alam nyo guys, nagsimula yung pangarap ko maging performer dahil sa ASAP. Kasi yung paborito namin panoorin ng mama ko yung ASAP before. Tapos parang, uy, gusto ko rin magganto. Gusto ko rin mag-perform. Tapos parang all my life, hinahanap-hanap ko na gusto ko mag-perform. Kumakanta ako sa school. Kung ano-ano, sumasali ako sa mga cosplay pageants sa school. Tapos ayun, hanggang sa, may mga nakilala akong local drag queens. Tapos, nagustuhan ko yung ginagawa nila. Hanggang sa nag-drag ako. Nag-drag lang talaga ako para ma-fulfill yung idol fantasy. Hindi, kaya feeling ko sobrang ambil sa akin ng pag-shift from music to drag. Ang bilis ng shift ko from drag to music kasi it wasn't always I wanted to be a full-blown drag queen. I just wanted to perform. I wanted to do music, etc. etc. 1, 2, 3, baby, you make me smile. But the one of a kind, you got it, 'cause you're just my type, and I like your style. Ay, ang daming bumabalik, nagre-rejoin. Hello guys. Happy 12:44 AM. Banding and vibe when. Totoo lang. Sa totoo lang talaga. Guys, yung natitirang viewers natin, i-vote nyo ako sa Vibe PH. Kuya, diba, chineso ka, translate mo to. Chinowa ko siya. Chinupa ko siya. Ayan, alam ko yan, be. Be, hindi ako yung typical na idol na may censorship. 27 na ako, inaayan akong gawin kahit ano ko. Tsaka independent pa ako. So parang, alam ko yung joke na yan. Chinupa ko siya. Ang problema, hindi ako mahilig chumupa. So parang, got the one of a kind. You got it, 'cause you're just my type, and I like your style. How much cost mo sa Drag Race Philippines, ma? 300, naubos yung life savings ko. 300,000. Kaso lang, yung 300 na yon, 150,000 from me. Tapos, yung the rest na 150,000, tulong-tulong yung iba kong mga friends na may kaya. So, yung life savings ko at that moment was 150k. Tapos yung kinita ko lang from the show
all in all was 120k. Nung sa episodes yung 5 episodes plus yung contract namin was only like 100 to 150,000 yung nakuha ko ata. Or 200, I think. Wait, oo, tama. Naka 200k din ata ako. Yung kinita ko sa Drag Race. Pero yung gastos na 350. Tapos yung 350 na yun, yung iba pa may mga utang pa ako. So, hindi ako nakapag-ROI sa Drag Race. Actually, I'm still in debt from Drag Race. Tapos ang nangyari pa, wala ako masyadong bookings. So, wala akong kinita sa Drag Race at all. Kasi yung iba, binayaran ko yung utang ko. Then, I have to pay rent. Then, kailangan ng mga bagong costume para sa mga shows. Then, I have to pay my staff. Sobrang mahal pa magpa-photography ng outfits kasi required siya bigla dahil kailangan i-showcase sa online. Yan, parang, wala akong masama mo, mga kinita mo, Drag Race plus gigs after. So, ang nauwi ko from Drag Race overall was 200,000. Yung nagastos ko, 300 something. Tapos, ima-minus ko yung kinita sa Drag Race sa 200k. So, meron pa akong parang 100k in debt na hindi nabawi. So, yung viewing party na nabook ako was 10 episodes. Yung 10 episodes na yon, hindi ganun kalaki yung TF namin. So, nabawi ko lang yung 100,000 na kulang ko sa mga viewing parties. Tapos may kulang pa. So, yung ibang gigs pa, hindi ako masyado nabook sa ibang gigs kasi nga, hindi favorable yung aking reception sa mga producers. So, parang wala akong gig, yung mga viewing parties lang. Tapos yung mga outside gigs ko na iba, sobrang konti lang. Tapos nung nag-die down na yung season, dun ko lang nabawi lahat ng ginastos ko sa Drag Race. Tapos yung iba, hindi ko nabawi fully. Kasi, may mga utang pa rin ako till now. Kasi yung ibang kinita ko sa mga viewing parties, I needed to pay my rent. Kasi I was living independently at that time. So yun, may utang pa akong 10k sa friend ko, 20k sa... May utang pa akong 25 to 30,000 sa friends ko na hindi ko nabayaran pero okay lang sa kanila kasi alam nila yung kagdadaanan ko. Then yung ibang kinita ko sa mga gigs, pinambayad ko ng apartment before kasi need ko talaga ng own space ko for drag para sa mga gigs. Then nung hindi ko na-afford talaga mag-rent, bumalik ako sa parents ko. Then ayun, ngayon nakikistay ako dito kala Joshi kasi ang dami naming need gawin and I need our own small space. Buti na si Joshi is part of my creatives. So kahit magkasama kami, okay lang, we work. So ayun, wala akong kinita sa Drag Race. May kinita kami, pero need mo i-minus yung mga nagastos mo for Drag Race tsaka yung mga kinita mo. So pag pinagsama-sama yung lahat, halos I'm still in the negatives. So medyo lugi ako. Tapos ang dami pa nag-hate sa akin araw-araw. Tapos may death threats pa ako. So, hindi ako makapaggawa ng music na gusto ko kasi I can't afford it. So, I have to do my own work from free samples online. Tapos, gusto ko mag-music. Hindi ako makakita masyado sa music kasi I'm not that famous. And yung ibang mga tao, ayaw ako bigyan ng chance. So, I'm really like, just letting the universe do its work. I really want music to work. Kahit hindi sobrang famous tulad ng Bini, nila Maki, nila Gian. Just enough to get by and continue doing music. And doing music videos with my friends. Yun lang naman yung gusto ko. Grabe naman yung pag-spam. Hindi ako yung magde-decide kung mag-guest ako sa Shady Branch. Yung mga producers yun. So, wag kayo dito mag-comment. Mag-comment kayo sa kanila. Para malaman nila na in-demand ako. Not here. Kasi hindi ako yung magde-dictate sa kanila kung saan ako mag-show. Sila yung magde-dictate kung nakabook ako. So, kung magko-comment kayo ng want yun na queen sa mga shows, yung mga producers. Hindi sa live ng mga queens.
That's too bad. You should have gotten more bookings, ma. Are you getting booked now? Hindi na. Wait lang nag-disassociate na ako. Ang lala ng brush sa'yo. Ma, no, kaloka. Tama, Afro for 30. Trip po ba mag-All-Stars? Kasi, it's another reintroduction. Ang daming comments. Wait lang. Manifesting to see you in international stage. Thank you. Kumikita po ba yung dapat pakaksong nyo? Wala kaming nare-receive na money from the streams ng song. It goes back to the show only. Wala kaming check for our writing credits doon. Are you getting booked now? No. Wala akong bookings. Knowing all this now from Drag Race, if mag-All-Stars ka ma, what would you do differently? Siguro wala na, wala na akong pake sa competition. Just there, just because. Parang few lang po friends nyo na queens. Friends ko lahat. Hindi lang ako showy na every kita namin nagpo-post ako ng picture. Kasi friendships are supposed to be more private. If I post my friends na drag queens, it's gonna be kind of like ayun. I don't want to be seen as parang nag-feed off ako sa clout ng ibang queens. So I don't post kasi yung last time na naging showy ako na friends ko si ganito, friend ko si ganyan, nabash ako. Na parang sumasakay daw ako masyado sa kaibigan kong queen. Hindi na lang ako magpo-post. Kasi kahit mag-post ako kahit totoong friend ko, tapos sabihin, di mo kayo friend, ginagamit mo lang sa ganito, ganyan. Kaya hindi na ako nag-post. Marami akong friends na queens, pero I'd rather not post para hindi na ako masabihan na I'm leeching off of other people. Do you regret doing Drag Race Philippines? Nung una, yes. Nag-regret ako kasi parang nag-aksaya ako ng pera. Tapos, napagtripan yung edit ko. As in, lahat ng good parts ko na naaalala namin, hindi napakita. Episode 2, wala akong airtime kasi it was all around a good day for me. Like, walang nangyaring masama sa akin. So, wala akong airtime. Pero lahat ng bad times ko napakita. Like your new song Bonding. Thank you po. Stream and share para mas marami makaalam. Because I'm gonna be releasing more soon. Thank you for sharing. You're live in 5 minutes. We have Parang you lost so much weight, ma. Pinili ko mag-diet ng malala. Kasi, for example, lumabas yung Drag Race, August 2024. Nababody shame pa rin ako sa comments, December 2025. Like, lagpas isang taon na, nababody shame ako. So, I developed an eating disorder because of the body shaming online. Kasi grabe ma-personal yung mga tao online. Like, walang bearing kasi nagtatago sila sa fan accounts. Ayun. Tapos sasabihin, nag-Ozempic ako. May balak ka ulit sumali sa Drag Race. Oo. Reintroduction pa rin yun eh. Doon ay bigla yung viewers. Hello guys. Oo nga, ang daming viewers bigla. You look good, J Queen. Thank you! Nag-pay off na yung diet.
Pag nagkasakit ba si Ben, tawag na doon 6 si Ben. 6'7". Who are your BFFs sa Drag Race PH Season 3? Si Yudi at saka si Mix. Wala naman wrong sa Ozempic. Actually, may wrong sa Ozempic because it's meant for diabetic people. And marami sa mga diabetic na people hindi afford yung Ozempic. Then, nagkaroon ng influx na mga gustong mag-buy ng Ozempic. So, ang nangyari, nagmahal yung Ozempic dahil sa demand. So, paano na yung mga may sakit? So, kung kaya nyo idaan sa diet, it's okay. Pero kung need nyo nang igamot, I think it's kinda a shortcut. Then, ang nangyayari is you're robbing diabetic people of chances of getting treated. Ang fresh mama. Thank you. Galing kami sa lakad buong day. Thank you for saying I'm fresh. You look so good ha. Di kita nakilala. Thank you. Mas ano nga medyo naging bony yung mukha ko. Lalo na recently. Kasi nagkakaroon ako ng mga ganito. Yung mga lumalabas na yung cheekbones ko. Kasi lagi ako walang tulog. Nagtatapos ako ng EP ko. Hi, Nikolai! Andito yung member ko sa Alchemist, si Kuya Nico. Hi, J Queen, how are you? I'm doing good. I think. I just released my new single, Bonding. You guys can stream it on Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Para kumita ako. Kasi I need money to do more music. Were you invited for Station Royale? Hindi po. Hi, Mima. Love your wigs. Thank you. Sana magawa yung Kikay Challenge. Ang gusto ko gawin yung yung isang challenge, yung pang Jejemon. Kasi Jejemon ako dati. Hindi ako Kikay. Hindi rin ako Bebot. Hindi naman ako babae kasi. Kasi hindi rin ako Kikay na Becky dati. Medyo Jejemon ako dati. So, gusto ko gawin yung pang Jejemon na trend. Ako lang ba parang ayaw ni Ru kay Minty? I don't think ayaw niya kay Minty. Kasi host lang naman si RuPaul. Like, yung mga producers at yung mga writers yung masusunod sa ganyan. Feeling ko it's just not Minty's season. Do you know Eunice, K-pop? Yes! Ang bias ko sa kanila is si Jelly at saka si Alicia. Are Filipinos. Hi, Joniel. Hi, ma'am. Mahal kita. Pansinin mo ako. Yun. Okay na. Ano ba to? May nag-hit comment tas yung DP. Tony Fowler. Says a lot about your personality knowing na homophobic si Tony Fowler. May pupunta ka ba sa TXT meet and greet? Yes! Binilan ako ng friend ko ng ticket. Because I cannot afford. So, nilibre ako ng P-pop mutual ko. Bahay mo talaga yan, sis, or condo? Condo to ng drag daughter ko. Nakikistay ako sa kanila ngayon. Kasi, yung bahay namin is not in a good state. So, I need to get out and kakatapos na namin mag-celebrate sa pagbuo ng bonding. Like, hindi big yung celebration. Like, lahat ng mga taong tumulong for it. Nag-get together kami from Saturday to Sunday. Season 18, favorite si Jane Don't. Pwede ba magpa-pick sa'yo pag nakita ka sa TXT event? Of course! Lapitan nyo lang ako. Hindi naman ako artista eh. Yung nangyayari ngayon, parang nagiging micro-influencer na lang yung mga after Drag Race. Ang nagiging artista lang talaga is yung winner tsaka yung finalist. The rest are micro-influencers. So parang, hindi nyo need magpaalam pag nagpa-picture sa akin. Lapit lang kayo. It's okay. And I'm gonna be wearing Yeonjun's outfit from the Coma MB. So nakapula ako na fur.
Mga pinsan ko binabash ka, haha. Pero sabi ko, mabait ka naman and fabulous. Thank you po. Thank you, Sophie. How tall are you? I am 5'7". Friend na ba kayo ni Yudi? Yes, noong 2024 pa. Mamimiss mo po ba yung Zero Base 1? Ba't mamimiss? Hindi naman sila magde-disband. Nabawasan na ng members. You should start transition makeup sa TikTok, ma. Knowing how much time and effort it takes to do that, yung mga makeup transitions, and medyo hindi na siya pasok sa gusto kong gawin in life. Kasi producing music, recording music, and writing music takes so much time. Yung banding, natapos namin siya ng non-stop, ng walang pahinga, from song to music video, ng 2 months. So, one song takes so much time, and I don't think I have the energy. Like, malapit na ako mag-30. Like, 27 na ako. So, parang, I don't want to burn myself out. So, gusto ko mang gawin yung mga transition na makeup. I think I don't have enough time because I'm polishing my craft in music. Ang ganda ng song mo, ha? Thank you po, Jenny. Jenny Locks. If you have a chance na makapasok ka sa UK, kahit saang franchise pa ako dalhin, oo ako. Kasi it's another moment to have exposure. Kailan po ba lalabas yung bagong lip kit na V-Line? Ang ganda ni V Cortez ngayon. Lagi siyang lumalabas sa feed ko. Ang ganda ni Ate V today. These days. Grabe yung ano niya, yung after pregnancy glow. Ano yung speaker to? Wait lang, wala sa akin yung remote. Nandun siya sa sa kasama ko, kay Joshi, na natutulog. Ayokong gisingin. Iyan nyo na mag-autoplay yung songs. Kasi baka magising pag kinuha ko yung remote sa kanya. Eh, hindi pa ito natutulog. Te, pag sumali ka talaga sa Drag Race Philippines, ikaw talaga bias ko. Thank you po. Nahiya ako magpapick sa'yo nung BFF event nila Kiana and Angel. Kalapit ka lang namin seats. Kasama ko nung BFF si Kim Natividad. Yung former member ng Yara. Yung friend, isa sa mga P-pop friends ko. Gago. Rui! Huwag ka nang aaway dito, Rui. Huwag ka mang away ng comments. Huwag ka mang away sa comments. Sinishade ka po ba ng ibang queens? Like, ako yung lowest hanging fruits eh. Like, kahit anong joke na shade sa akin, matatawa yung audience. So, I don't take it personally. If they need material, if sinishade nila ako, if it's intentional or not, I don't really care. I have experienced more things from other people. So parang okay na ako na parang from Queens na naman galing. Kamusta po bahay nila Maxi? Honestly, I don't know. Ang alam ko lang nagkasunog sa area nila. Pero yung last update na nakita ko, okay na daw. Pero I don't know ba't sa akin kayo nagtatanong, hindi po ako kapitbahay nila Maxi. Deserve ba ni Minty Fresh na masashay away? Hindi. Hindi niya deserve. Hindi niya deserve maging safe nung episode 1. Dapat top safe nga dapat yun eh. Yung episode na bottom siya for design, hindi siya bottom doon. For me ang ganda nung gawa niya. Yung Snatch Game would have been her first bottom kung sa totoo lang. Kasi yung the first bottom, hindi bottom worthy yun.
hindi siya safe tong episode 1, top safe dapat yun. As in, nasa top dapat siya. So, I don't know. It's kind of weird. Ni, kailan ka po ulit gagawa ng song? I'm always doing songs. Pero I need to have like plan releases. Kasi every song takes 2 months to finish. Lalo na wala akong team. Ako lang gumagawa lahat. Ako gumagawa ng music ko ngayon. Bonding is made all by me. So, I don't know. How do you record your song? Meron akong friend from na may studio. Doon ako nagre-record professionally ng boses. Pero yung instrumentals, yung beats, ako gumagawa lahat. Tapos after ko record yung vocals, ako yung nag-engineer ng song. Ako yung nag-arrange ng song. So, ako gumagawa lahat. Ang outside help lang na nakuha ko was yung pag-record professionally in a studio. Pero yun lang yun. The rest is all me. Hadi po kasi po alam ko na bestie kayo ni Maxi. Yes! We can be besties, pero I'm not up on their ass all the time to know stuff. Like, we're adults. We have different lives. Natok na ako? Mag-BSA ka na uli. Ano yung BSA? Ang putla ng labi mo. Hindi nga pansinin. Sorry. Naka-lip balm lang ako, wala akong lip tint. Pero I think naman yung maputlang labi fits me. Medyo mukhang tao siya. Hindi na kasi ako nagdo-doing makeup eh. Jay Queen, are you going sa fan meeting ng TXT? Yes! May nagbili ng SVIP tickets for me. A friend bought me tickets. Concern lang ma. Maputla yung labi ko kasi meron, low yung iron ko. So, putlain ako. Pati nga yung puti ko, hindi ako maputi. Generally, sobrang putla ko lang kasi mababa yung iron ko. Hindi ako maputi, maputla lang ako. And recently, dahil sa sobrang stress, lumalabas na siya sa labi ko. Not gonna lie, any moment, pwede akong mamatay from stress, no? Hi, Miss Vera Wong! Oh, Jake, hindi na nagdo-doyin. Yeah. Medyo sobrang common na kasi nung doyin makeup. Ang dami nang gumagawa. So, I'm gonna use my natural features now. And yung doyin makeup naman kasi is based on East Asian features. And kahit hindi ako mag-doyin makeup, I still look like it because I have East Asian features. Parang, just keep it natural. Lalo na I'm trying to break into the P-pop scene. So, you need to look personable. To change the song to Planet Fresh, I'm afraid wala sa akin yung remote. It's with my friend. And ayokong gisingin. Kasi pag kinuha ko yung remote, may gising siya. Hindi pa siya natutulog. Ngayon pa lang. So parang ayoko siyang gisingin. I-follow ba kita, Sammy, ah? See you sa TXT event. Do you still make wigs, ma? Yes po. Hi, ma. I'm a fan. 5 years na. Thank you po. Thank you po for following me. Tulog na, may gabi na. Medyo nagugustuhan ko ba mag-live. Suggest po kayo ng drag name. Alam niyo yung drag name, it's something that you have to do. Kasi it's really personal for you. So dapat kung magda-drag ka and you want a drag name, it has to be from your own creative decisions.
Hindi yung suggestion from other people. Ang cute naman ng mga ang cute ng mga nagsisend ng gifts. Ang cute nung effect. Extreme bonding. Thank you po. Sa natitira po ating viewers, i-stream po natin yung bonding para tumagal ako sa music industry. Ano po country na punta nyo na? I went to Singapore last year. Wait lang. 111. Manifesting good stuff. Angel number 111. Sony artist yan, na yan, mama ko. Yes! Isa sa mga biggest achievement ko yung I get to work with Sony. I love you, Mom. I love you to Yo. You making music, Ma? What genre are you more leaning to? I always loved rock. Kasi lumaki ako with my dad. Tapos paborito niya yung Guns N' Roses, Air Supply. Like yung mga western bands. Yun yung mga paborito niya. Then yung ate ko, paborito na sila Avril Lavigne, Paramore, Flyleaf, Blink-182, Green Day. So, I grew up with music na puro rock. Tapos yung mom ko, paborito niya yung mga 80s song. A lot of 80s songs. Sobrang may mga punk rock elements. So, parang lumaki ako with the spirit of rock. And, nung sinisimulan ko yung EP ko, nag-gravitate talaga ako sa sound ng rock. Kasi it's something so familiar. Sobrang pamilyado ako sa sound ng rock. Kasi I grew up with it. So ayun, dun ko na-decide na my genre is gonna be rock because I have so much knowledge from it. Mga western rock bands, yung mga local rock bands na Cushea, Sponge Cola, Parokya ni Edgar. Like, lahat ng mga bandang Pinoy alam ko din. Na parang, it's something so natural nung sinimulan ko gawin yung EP ko. So, it's gonna be pop rock. Stream bonding, guys. Tama si Sokay-dal. Rate niyo po drag name ko. As a fashion designer po kasi ako. Fashiona designer. I think it's too in the face. Like, need niya pa ng konting wit. Wala akong maisip. Medyo inaantok lang kasi ako eh. Pero, first impression, Fashiona designer is kind of like, it's too literal. Like, kailangan may konting twist yung name. Para maging pun siya. If you're going for a drag name na medyo pun intended, it should be more witty. Sino si Harold Alarcon? Pa-rate ng drag name, Markova. Actually, ang ganda ng Markova kasi it's very from the Filipino it's really on Filipino culture yung Markova. Kasi lang alam ko meron ng drag queen na Markova yung name. I think you should see it. I think you should search for her. Markova yung, as in literal na Markova yung drag name niya. Most drag queen kasi mas naglilin sila sa more drag race worthy something na lip sync. Actually. Actually. Okay, bye po. Bye, Sophie. Nakalive kanina sa EDSA, dami mong basher doon nagko-comment. I don't really care. Why are you guys focusing on the negatives? Kaya hindi umunlad yung Pilipinas eh. Yung mga tao ang hilig mag-focus on negative stuff. Bye, J Queen, how are you? I hope you're doing fine. Hi, Brian.
So-so. I'm doing so-so. Like, I'm really stressed from all the music stuff because it's really hard. Kasi, I am an independent artist na may contract with Sony, so, and I don't really have the biggest following. So, I'm working double time to promote my song, which is needed naman. Pero it would have been nice if I had a good reputation in Drag Race to help with my music. Pero I'll do my best to start all over again. Kahit ilang sangandaan pa yung pagdaanan ko. Tsaka kahit pa ulit-ulit kong gawin. Ang OA ng mga tao, ilang taon na since Drag Race Season 3, di pa rin kayo makakamove on. I'm afraid, hindi na talaga makakamove on yung mga tao. Mayaman pala si Jake, hindi Hindi ako mayaman. Hindi ako mayaman, girl. Yung background na nakikita nyo ngayon, hindi ko to bahay. Bahay to ng friend ko, nakikituloy ako. Kasi hindi maayos yung bahay namin ngayon. Nakatira ako sa squatters area sa 4th Avenue. Nakatira ako sa squatters area sa Caloocan. FYI. And tinutulungan ako ng mga close friends ko to get by. Kasi I don't really have any work anymore. Mami, ba't naman nagsa-self-doc? Sorry, naantok na kasi ako, be. Antok na ako. Na-self-docs ko po, tangina. Binibigay yung lip-sync songs one day ahead. Trademark mo na yung bonding at least memorable ka, diba? Yes. Medyo maayos na veneers mo. Ito yung veneers ko from the show. Bagong gawa lang yung veneers ko nun, kaya it looks weird. Hindi pa siya worn out. Start ng taon, contract signing with Sony ng mama ko. Kaya wag silang stream na lang. Tama, Marco. Thank you, Marco. Sobrang sweet mo talaga lagi. Makashi lang ba? Drag name ko. Gold Deluxe. I think you should use the word deluxe if naampon ka na ni Vinyas. If you have their vows to use it. Kasi you're not officially a deluxe if hindi si Vinyas yung magbibigay sa'yo ng vows to use it. Mabigyan mo nga ako aircon. Hindi ko to aircon. Aircon to ni Joshi, nung friend ko. Nandito ako sa bahay nila. Di ka nakikita kasama ng ibang drag queens. Kasi I don't really go out that much. And I have such a strong core group of friends. Sila yung lagi kong kasama kasi sila din yung team na bumubuo ng MVs and other stuff ko. Like, I have a life outside drag. Like, ano ba problema na hindi ako lumalabas kasama yung mga queens lagi? I have so much friends and sa kanila ako nakafocus kasi sila yung friends ko outside of work. And drag queens are technically my work friends. So, nakakasama ko lang sila if it's work or if it's something work-related. Ano yun? Work-life balance. And I prefer always being with the people in my life. Yung mga friends ko from drag na nag-transition into my personal life is si Mix, si Astrid, si Yudi. Yeah, sila yung top 3 na parang I can like join in my own circle outside drag. Pero everyone in the drag race scene naman, friend ko, work friends. Ganun. Super relatable ng MV mo. Thank you po. Thank you, Sumi. Drag Race All-Stars, interested ka po ba? Pag na-invite ako, interested ako. Hi, Maverick.
How's life currently? Oh my God, Pat, it's so hard. Life has been so hard. Pero I love it. I love the struggle. Kasi you cannot be a star if you don't burn first. So I am burning at the moment. And I hope it works out well in the end. Dapat tiw-tiw lang ang hard. I don't even have sex anymore, Ricardo. Oh my God. As in, sobrang focus ako in music. I don't have a love life. Wala akong sexual endeavors. Like, as in, inubos ko yung sarili ko for music. So, I really hope na mag-reflect sa tao yung passion ko with music. I'm kinda lost in the sauce sa music. And buti na lang din na hindi ako masyado nabubok. Kasi I have time to polish my craft. Mahalatang inaantok ka na. I know, right? Sa totoo lang, Ricardo, antok na ako. I hope you're doing okay, ma. And please take care of your mental health. I'm trying to take care naman. Kaso lang, I think once you've been pushed to like an audience, it's always a battle between listening to your mental health or moving forward to flourish your career. Like, yung mga bashing, I just treat it as background noise na. Kasi I have the important people in my life. Yung Queen Dynasty, like sila Joshi, sila Ronin, sila Kikiam, si Liand, si James, and yung mga new friends na nagawa namin, yung Eternum. Like, they're all like my core support system at the moment. So parang, kahit ma-expose pa man ako sa more bashing, I know I have my people. I know they love me. And I also have my people friends na kinaibigan ako despite everything. So parang, that is what makes life worth living. Kaya, hindi okay yung mental health ko dahil sa career na gusto kong puntahan. But it's worth it. Kasi I still have my people naman. But, bye po, na-follow na kita. Thank you, Althea Elara. Pero na after Drag Race page, love na kita. Thank you po, Andre Salvador. Can't wait to shock everyone with your success in the future. Thank you, Rui. Thank you for being a nice commentator tonight. So, feeling ko hindi ko na kaya. I think I need to sleep. Hindi ko alam kung obvious na inaantok na ako or hindi. Pero I'm really tired. We've been out all day. I had a Valentine's date with 3 of my daughters. So, parang I'm kinda tired. And hindi ko pa nga bahay ito. Nakikistay lang ako. But I have to pack because I have to go home na this Monday. So, I don't really have time to sleep then. So, I need to pack. I need to go home. So, yun. Sa lahat ng mga nanood sa live, yung mga nanood nung una, mas nag-stay until huli, or yung mga nanood to sumalis, thank you guys for watching. And I'll try to go live tonight at 9 p.m. So, yun. Good night po.